Siyam ang sugatan, kabilang ang 6 na estudyante nung nagbanggaan ng dalawang school service sa Quezon City kaninang umaga. Kapwa nagtuturoan ngayon ang mga driver ng dalawang sasakyan kung sino ang may kasalanan. Para maiwasan ang mga ganitong aksidente, pinag-aaralan na ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipagbawal ang mga school service na 15 taon na ang tanda at magkaharapan ng upuan. May report si Steve Dailisan. Nahagip ng CCTV camera ng Barangay Lourdes, Quezon City kung paanong imbis na huminto sa may intersection, nagpatay ng ilaw at nagdire-diretso sa pagharurot ang school service na ito ng Xavier School. Maya-maya pa, sumalpok na ito sa isa pang school service. Sa lakas ng pagkakabangga, napakaliwa ang school service ng Xavier saka tuluyang sumalpok sa poste. Siyam ang sugatan sa aksidente, kabilang ang 6 na estudyante, 2 grade 4, isang grade 7 at isang grade 2 student ng Xavier School. Kabilang din sa sugatan ng 2 14 anyos na estudyante ng Ramon Magsaysay High School at Esteban Abada High School. Sugatan din ang 2 driver ng school service at pahinante, gayon din ang isang magulang na maghahatid sana sa kanyang anak. Isinugod sila sa Santa Teresita Hospital at Chinese General Hospital. Ang grade 7 student na ito ng Xavier School, inabutan pa namin hindi makatayo dahil sa tama sa baywang. May sugat din siya sa noo, kamay at braso. Matapos tumilapon mula sa kinaupuan sa likurang bahagi ng school service. Bigla na lang umalagi sa sakyan, tapos nauntog yung ulo ko doon sa sahig. Tapos nagising ako. Tapos nakita ko na lang sa sakyan, padere-derecho. Maswerte namang akap-akap ng kanyang ina, ang grade 2 student na nakaupo sa harapang bahagi ng service. Isa pa sa mga biktima ang anak ng aktor na si Dennis Trillo at dating nobyang si Carlene Aguilar na si Calix. Sa kabutiang palad, hindi naman nagtamo ng anumang bali sa katawan ng bata. Tumanggi namang magpa-interview si Dennis dahil mabuti naman daw ang lagay ng kanyang anak. Pag-aaralan pa raw ng mga magulang ng iba pang mga biktima kung kakasuhan nila ang driver ng school service. Kakausapin na lang muna namin kung paano, kasi wala pa rin yung yung may-ari ng van Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kinatawan ng Xavier School nang dumating ito sa Chinese General Hospital habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Pero iginiit nilang kompleto sa insurance at mga papeles ang mga school service ng kanilang eskwelahan. Sinisiguro rin nilang matutugunan ang pangangailangan sa ospital ng mga biktima. Ang 2 driver naman, nagtuturoan kung sino ang may kasalanan. Pagdating ko rito, ang tuloy nito, naghahabulan tong dalawa Dandaan takbo ko siya, tapos siya bigla sumulpot, tapos binangga yung harapan namin. Iniimbestigahan pa kung sino ang dapat managot sa insidente. Pag may intersection sa kanto, lalo na may yellow box, at all times must be free. Kailangan walang obstruction. Ngayon, kung sino yung unang dumating, first come, first go. Posibleng maharap ang 2 driver sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at multiple physical injuries. Pansamantala munang hindi papayag ang bumiyahe ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga sangkot na school service drivers at obligahing sumailalim sa drug testing at seminar. Balak daw ng LTFRB na wag nang i-renew ang mga school service na may 15 taon na at may configuration na harapan ng upuan para masigurong striktong na ipatutupad ang paggamit ng seatbelt. Extraordinary diligence dapat ang kailangan para dun sa mga bata dahil unang-una, mga kabataan itong kanilang tinatransport. Binibigyan din ng ahensya sa mga operator na dapat ay merong pahinante, first aid kit at fire extinguisher ang mga school service. Steve Dailisan, GMA News.